So One Punch Man Chapter 203 at ang title nga nito ay Fever. At nagsimula nga ang chapter kay Empty Void kung saan parang natauhan nga siya dyan. At nagtataka nga ang mga party ninja sa leader nilang yan dahil sa simula daw nung nasugatan ito ni Blast nag-iba na nga ang itsura nito. At dito makikitang tumakbo nga agad si Blast papunta kay Void. At tinanong na nga ito kung nakabalik na ba sa normal at mula nga dyan nakilala na ni Empty Void yang si Blast. Sinabi nga ni Void na oo, nakabalik na siya at talagang luminaw na nga raw ngayon yung isipan niya. Kaya dahil nga dyan natuwa nga si Blast. Pero kasunod nga dyan mga tol bigla na nga halang umatake yang si Sonic. Nasalag nga ito mga tol ni Empty Void pero dito nga sabay nang umatake si Sonic at Flashy Flash. Napakarami nga ng binitawan nila dyan habang sumasalag nga lang si Empty Void. At talagang nabibigla nga dyan ang mga party ninja dahil sa hindi na nga raw nila makita ang mga ito. Pero mula nga dyan mga tol pumagit na agad yang si Blast at sinalag nga ang atake ni Flashy at Sonic. At parang napakadali nga lang ng ginawang yan ni Blast dahil sa hinawakan niya nga lang ng daliri niya ang espada ng dalawa. At sabi niya nga dyan tumigil na ang mga ito. Talagang dumaan nga raw ang village sa impyerno dahil kay Void pero dahil nga raw yun sa nasa kontrol nito ng God. Baka labis nga raw ang hinihiling niyang ito pero bigla na ngang sumagot dyan si Sonic na para sa kanya raw wala siyang pakialam doon. Gusto niya nga lang daw testingin kung talagang malakas daw yang si Empty Void para utus-utusan sila dahil sa nakabalik nga raw ito dahil lamang sa isang suntok ni Saitama. Sabi naman ni Void okay nga lang daw yan dahil sa hindi raw nawala yung memory niya nung time na under siya sa control ng God. Nung time nga raw na yun parang mas na-amplified yung mga mali niya. Hindi nga raw siya nagtiwala kay Blast, masyado siyang naging reckless kaya nalaglag nga siya sa patibong ng God. At sabi naman ni Void sa mga party ninja base sa fighting style ng mga ito mukhang na-inherit daw ng mga party ninjang yan yung ugali niya, yung pag-underestimate sa mga sarili nilang kakampi. Except na nga lang daw sa dalawang ito yang si Sonic at Flashy Flash. Sabi naman dito ni Sonic mukhang tulog pa nga raw ang lalaking yan at sa isip niya nga ano ba raw ang gustong sabihin nito. Sabi naman ni Flashy Flash tinulungan niya nga lang daw yang si Sonic dahil sa kailangan masagip nito kaya wala na nga raw siyang iba pang choice. At dahil dyan mukhang nagkagigilan na naman nga ang dalawang ninja. Sa isip naman dito ni Kalbo bakit hindi na lang daw maging magkaibigan ng dalawa. At sabi naman dito ni Empty Void babalik na nga raw siya sa frontline sa paglaban sa God. At pag nasettle na nga raw ito gagawin niya ang lahat para mabago lahat ng mga maling nagawa niya. Kaya habang hindi pa raw nangyayari yun maging malaya nga raw yung mga party ninja at wag na nga raw pang makialam ang mga ito. Pero dito nga talagang umaalma ang mga party ninja. Hindi nga raw nila ginagawa ito dahil sa gusto nilang kapatawaran dahil ito nga raw para i-fulfill yung duty at buhay nila bilang isang shinobi. Singit naman dito ni Sonic kung gusto nga raw ng mga ito na mabuhay sa paraan na gusto nila kailangan nga raw nilang magpalakas. Hindi nga raw sapat ang lakas ng mga ito sa ngayon kaya mag-training nga raw ang mga ito. At tinawag niya parang idiot sa mga party ninja. Bigla namang sumingit ang pinakamalakas na kalbo at sabi niya nga bakit daw hindi subukan ng mga ito ang strength training. At sa isip nga ni Flashy Flash napakalakas daw ni Saitama at hindi man lang nakipagtalo ang mga party ninja. At sabi nga ni Sonic talagang malaya nga raw yang si Saitama. Habang dito naman si Blast talagang napapaisip dahil sa talagang kakaiba nga raw yung nangyari. Hindi nga lang daw una dahil sa pangalawang beses na nga raw itong nangyari. At ipinapakita nga dyan mga tol yung nangyari kay Garo at Empty Void matapos nga silang masuntok ng pinakamalakas na kalbo. Kung matatandaan yung mga tol, tinawag nga ni Sage Centipede na abominable beast that has turned against the God yang si Saitama at mukhang mas matindi pa nga ron ang kayang gawin ng pinakamalakas na kalbo dahil sa kaya niyang tanggalin ang kapangyarihan ng God sa kahit na sino. Para bang direktang counter nga mga tol against God yang si Saitama. Anyway, sa isip pa nga rito ni Blast hindi na nga raw importante kung gaano niya hinihigitan si Void pero talagang hindi niya nga raw maalis ang kapangyarihan ng God dito. Kaya ano raw ang meron sa kamao niyang si Saitama. At mula nga dyan mga tol, napakaganda nga ng panel na to. Napakatindi ng aura ng pinakamalakas na kalbo. Napakatindi ng datingan niya dyan mga tol. At ganyan nga kalakas ang tingin ni Blast sa pinakamalakas na kalbo. Nag-uusap naman dito ang mga party ninja at sinabing hindi nga raw sila pwedeng maghintay na lamang at manood habang ang master nga nila lumalaban sa battlefield. Kahit na nga raw dumaan sila sa impyernong training sa village no match nga sila. Kaya kailangan nga raw ng party ninja ng panibagong simula. Kailangan nga raw nilang mag-decision kung sino ba muna ang mamumuno sa kanila. At biglang
biglang bumulo nga dyan mga tol si Violent Force at sabi niya nga meron siyang proposal. At yun nga walang iba kundi si Cape Baldi. Isa nga raw yung A-class hero at sabi nga ng iba dyan wala raw silang naririnig na maganda sa hero na yan. Pero mula nga dyan lumapit nga yung si Violent Force kay Saitama. Tinawag niya nga itong Cape Baldi at bilang isang hero itinama nga raw nito yung mga mali nila. Kaya meron nga raw silang request. At yun nga gusto nilang maging leader ng party ninja yung si Saitama. Hindi nga rin daw ito gusto ng ibang mga hero kaya ano raw ang masasabi niyang si Saitama. Sabi naman ni Saitama hindi naman daw sinasadya na ayaw siya ng iba pero talagang patuloy nga siya diyang sinusundan mga tol ng mga party ninja. Tinatanong nga ng mga ito ang sikreto na Saitama sa lakas niya pero ang sagot nga lang ng pinakamalakas na kalbo strength training. Pero gusto nga ng mga ninja na sabihin pa ni Saitama yung iba. Dito naman nag-uusap nga si Sonic at Flashy Flash. Sinabi nga ni Flashy yung patungkol sa araw na pinoison niya si Sonic. Pero sagot nga ni Sonic napaka-cheap daw ng galaw na yun at disappointed daw siya. Pero mas importante nga raw ito dahil sa kailangan nilang mag-retraining. At mula nga raw ngayon i-mentor niya muli yung si Flashy Flash mula sa zero. Ite-training niya nga rin daw ang mga party ninja at siya nga raw mismo ang tatapos agad. Sabi naman dito ni Saitama dahil nga raw sa meron ng common goal si Flashy Flash at Sonic bakit hindi na lang daw siya lubayan ng mga ito at hindi niya na maging problema pa. At mula nga dyan mga tol lumapit nga si Blast kay Saitama at sinabi niya nga na para daw sa final battle against God ang kapangyarihan nga raw ng pinakamalakas na kalbo talagang kailangan. Kaya pag dumating nga raw ang oras na yun tulungan daw sila niyang si Saitama. Nabigla na nga lang dyan si Saitama mga tol siguro naisip niya nga na obligasyon na naman nito. At mula nga dyan habang magte-teleport na yang si Blast sinabi niya nga na pupuntahan niya na lamang yang si Saitama. At sagot nga ng pinakamalakas na kalbo kung ganun gagawan niya raw ito ng tsaa. Mula nga dyan umalis na nga talaga si Void at Blast at nag-teleport nga sila dito sa dimension between space and time. At nabigla nga sila dyan mga tol dahil sa patay na nga ang mga divine monster. So yung dalawa nga alam natin na napatay ni Void at Blast sa nakaraang chapter pero meron pa ang isang divine beast ang ipinakitang patay. At ito nga ang divine beast Kirin. Napatanong nga si Void kung si Blast bang tumalo sa higanting halimaw na yan pero sagot nga ni Blast mga tol ay hindi. Kaya napatanong nga si Empty Void kung sino. Tumawa nga lang dyan si Blast mga tol at obvious naman daw. At yun cut naman dito mga tol kay Saitama at Genos. Nagtataka nga si Genos dahil sa napakadumi raw ng kapa ng sensei niya at sabi naman ni Saitama may tinalo raw siyang napakalaking mga halimaw nung pauwi siya. At dito nga mga tol pinakitang si Saitama pala talaga ang tumalo sa Divine Beast Kirin. One punch nga lang ito at talagang wasak nga dyan ang tiyan ng Divine Monster na yan. A few days later naman dito sa Hero Residence ito nga ang matindi dahil sa hindi nga tinitigilan si Saitama ng mga party ninja kasama na nga si Sonic at Flashy Flash. Sabi nga ng mga party ninja sana raw maging leader nila yang si Saitama. Sabi naman ni Flashy Flash wag nga raw abalahin ng mga ito ang disciple niya. Sabi naman ni Sonic gagawin niya raw sparring partner yang si Saitama at maglaban na raw sila. At sabi naman ni Genos mukhang hindi na raw talaga nag-iisa ang sensei niya at mukhang yan na nga raw yung ibig sabihin niya. Mula nga dyan talagang parang binabangungot na nga ang pinakamalakas na kalbo at sabi niya nga sana raw mawala lahat ng mga ito. So ayan na nga mga tol ang katapusan ng chapter 203. Kung nagustuhan nyo nga ang video to huwag nyo sana kalimutan mag-iwan ng like dahil napakalaking tulong na yan para sa ating channel. At yun maraming salamat sa inyong panunod at mag-iingat kayo palagi. Bagang!